Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Sa amin, rep lang po saka clip pad. Tapos ang bill namin, maabot ng 2,000, 3,000. Samantalang clip pad lang, mababa lang sana sa consumer. Sana nga matanggal na lang po para makitipid sa amin yun. Mas mainam boss na talagang alisin na lang yung system low kasi hindi naman natin na gagamit na konsumo tapos pinabayaran natin. Umaksyon agad ang Senado sa panawagan ng Pangulo. Ilang panukala ang agad isinumite para mapababa ang singil sa kuryente. Mararamdaman kaya agad ito ng mga ordinaryong Pilipino at pinalakpakan man ang SONA? Bibilib si VP Sara. Magandang gabi. Ako si Willard Check. At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Isang araw matapos ang SONA, panukalang alisin ng mga dagdag sa singil sa kuryente, inihain sa Senado. Pagpataw ng systems loss charges, iimbestigahan din. SONA ni PBBM, pinuntirya ni VP Sara, waste of time lang daw. Senador Alan Peter Cayetano nag-deliver ng counter SONA, umano'y political prisoners na Senador Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada, inalala. Dating House Speaker Martin Romualdez pinagsusumite ng counter affidavit sa reklamong plunder at money laundering. Resigned Congressman Zaldico at Attorney Jose Raulito Paras, pinasasagot na rin. Vlogger na si Sas Rogando Sasot nagsorry kay NBI Director Melvin Matibag dahil sa fake news. Social media post tungkol sa umano'y US property ni Matibag, deleted na rin. Wildfires sa ilang bahagi ng Europa, posible raw abutin ng buwan. Evacuees sa France nasa 220,000 na. At sinampulan ng MTRCB, its Showtime producers, pinatatawag kaugnay sa mga reklamo laban kay Vice Ganda. GMA Network at ABS-CBN Corporation, damay din. Walang inaksayang oras ang Senado matapos ang SONA ng Pangulo. Ilang panukala ang agad inihain para tuluyan ng mapababa ang sobrang taas ng singil sa kuryente. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Umaksyon agad ang Senado pagdating sa panawagan ni PBBM na pababain ang singil sa kuryente. Isang araw matapos ang SONA ng Pangulo, naghain si Senate Energy Committee Chair Erwin Tulfo ng Energy Tax Repeal Act na magpapawalang bisa sa batas na nagpapataw ng energy tax sa konsumo ng kuryente. Ayon sa panukala, luma na ang batas at nadadagdagan lamang nito ang pasanin ng mga pamilya na kasalukuyan ng nagbabayad ng iba't ibang singil sa kanilang electric bill. Ikalawa, naghain din siya ng panukalang alisin na ang VAT sa systems loss charge na sinisingil sa milyon-milyong residential consumers. Malaki-laki rin po ang mababawas kasi kung aalisan po natin ang VAT po is 12%. Ang systems loss is 5 to 10%. Tapos may government tax pa po. Pag inalis po natin itong lahat, ay malaki yung kabawasan, di po ba? Kaya siguro, alam ko sa ibang bansa, meron din pong chinacharge sa systems loss. Pero bakit natin gagayahin yun sa ibang bansa? Ikatlo ang paghain din niya ng isang Senate resolution na humihiling ng investigasyon sa patakarang pinapayagang ipasa sa mga consumer ang systems loss charges sa ilalim ng EPIRA. Layunin ng pagdinig na matukoy kung paano mababawasan ang gastos sa kuryente habang napapanatili ang operasyon ng distribution utilities.
Target ng Senado maamyendahan ang EPIRA bago matapos ang 2026 o bago magtapos ang 20th Congress. Sa Webes, magpapatawag din ng pagdinig si Tulfo para mapag-usapan sa energy sector ang EPIRA. Suportado rin ni Senator Kiko Pangilinan ang EPIRA amendment. Mas dapat daw gastusan ng publiko ang pagkain, edukasyon at kalusugan sa halip na pagpagurang bayaran ang VAT at systems loss charges sa kuryente. Katunayan, naghain din si Pangilinan ng isang Senate measure para sa VAT exemption on systems loss. Kailangan daw sumentro ang power sector sa kapakanan ng mga consumer at makapaghatid ng abot kaya at maaasahang kuryente saan man sa bansa. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Ikinatuwa ng mga consumer ang panawagan ni PBBM na alisin na ang system loss charge sa kuryente. Handa rin daw ang power sector na makipagtulungan sa isinusulong na reforma. Narito ang agenda report ni John Manalo. Positibo ang reaksyon ng ilang energy consumer groups sa naging pahayag ni PBBM na amyandahan na ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law at tanggalin na ang system loss charges sa kuryente. Isang isyong ito sa nakakuha ng pinakamalakas na palakpak at standing ovation sa SONA kahapon. It's a good step to address the, kumbaga, many problems of the power sector. Pero meron pong pinakamalaki dyan, which is yung generation charge. Kung sa Meralco franchise area tayo, 65% ng bill natin yun. Sobrang laki. Kung maa-address yun at i-combine mo ang system loss at iba pang measures, sobrang gaan ng pwedeng maganap. Sa isang pahayag, sinabi ni Meralco Executive Vice President at Chief Operating Officer Engineer Ronnie Aperocho na nirerespeto nila ang nais na direksyon ni PBBM pagdating sa energy sector at power industry. At aktibo rin anya silang makikilahok sa mga diskusyon para amyendahan ang EPIRA Law. Ang pinaka-essence kasi ng batas na yun is instead of protektahan niya ang electric consumers, mas pinoprotektahan niya yung industry mismo. So, very biased yung batas. Dapat protektado ang electric consumers kasi public good ang power sector. Ikinatuwa rin ng Kuryente.org ang balak na amyendahan ng EPIRA Law dahil isa raw ito sa mga naging basehan kung bakit mataas at patuloy na tumataas ang presyo ng kuryente sa bansa. Panawagan din ng grupo, magbigay sana ng tiyak na halaga sa kung magkano ang maaaring ibaba ng presyo ng kuryente sa pag-amyenda sa EPIRA at idetalya rin sana kung ano sa mga bayarin sa kuryente ang aalisin sa balikat ng mga consumer kung maisasatupad ito. May mga suwestyon din si Arance sa kung ano ang mga maaaring baguhin sa EPIRA Law. Yung una, yung buong kumbaga value chain ng pagpo-produce hanggang sa pagdi-distribute, hanggang sa household, no? Kasi yun yung sakop ng buong batas. Marami kasi dyan, and tatandaan natin, in 2001, when the law was passed, ang pangako niya is, ang konsepto niya is may competition at pabababain yung electricity. That didn't happen. Right? Nakasaad sa mga batas na dapat least cost, ibig sabihin pinakamura na electricity cost ang dapat na aprobahan. Pabor din ang iilang mga consumer ng Meralco na amyendahan na ang EPIRA Law at tanggalin na ang system loss sa electric billing. Rep lang po saka clip pan. Tapos ang bill namin, umabot ng 2,000, 3,000. Samantalang clip pan lang, mababa lang sana sa consumer. Sana nga matanggal lang po para lang itipid sa amin yun. Mas mainam boss na talagang alisin na lang yung system low kasi hindi naman natin na gagamit na konsumo tapos pinabayaran natin. Suportado rin ng Energy Regulatory Commission ang pahayag ni PBBM. Makikipagtulungan daw ito sa DOE at stakeholders sa pagsusulong nitong reforma. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Standing ovation ang natanggap ni PBBM nang ipanawagan niya ang pag-alis sa system loss charge sa kuryente. Ang tanong, kailan kaya ito mararamdaman? Narito ang agenda report ni Che Sulit. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss.
Sa kanyang SONA kahapon, pinaaalis na ni PBBM ang system loss charge sa kuryente. Pero ayon sa Energy Department, mahaba-habang proseso pa ang kailangang gawin bago ito maisakatuparan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, posibleng umabot ng halos 1 taon o bago ang huling SONA ng Pangulo bago pa man makamit ang mga reformang inilatag. Pero ano nga ba ang tinatawag nating system loss at bakit ito sinisingil sa mga consumer? May 2 uri o parameters ito, ang technical at non-technical losses. Nangyayari ang technical loss habang dumadaloy ang kuryente sa mga kable at transformer. Ayon sa DOE, kapag kulang sa kalidad ang equipment at infrastructure na nagpapadala ng kuryente, nako-convert ito sa heat energy sa halip na makarating sa mga consumer. Magiging init siya. Yun po yung magiging technical losses. So kailangan po natin i-upgrade natin yung mga infrastructures natin, yung mga capex requirement natin para ma-maintain natin, especially the voltage po ng ating linya. Kabilang naman sa non-technical losses ang pagnanakaw ng kuryente, illegal connections, at mga submeter na hindi nakarehistro sa distribution utility. Maaari din itong magmula sa mga delay sa paniningil at pangongolekta ng bayad mula sa mga customer. Ayon sa DOE, maaaring mabawasan ang losses na ito sa pamamagitan ng mas mahigpit na monitoring, automation processes, at paggamit ng advanced metering systems. Pero kakailanganin daw ng mga distribution utility ng sapat na capital expenditures o pondo para maisagawa ang mga pag-aayos at modernization. Nakikipag-ugnayan na raw ang ahensya sa Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration para pag-usapan sa lalong madaling panahon ang implementasyon ng panukala. We have to assess electric co-op to electric co-op. Mga 100 din sila, higit sa 100. And we have distribution utilities, yung mga private. So kada isa kasi kailangan yan isa-isahin. Because kung gusto mo tanggalin yung mga pilferage, pwede yan. Pero yung technical, kailangan ayusin yung mga capital outlay nila or infrastructures. Dagdag ng DOE, as high as 10% ang posibleng matitipid ng mga consumer pag tinanggal ang system loss charges sa electricity bill. Para sa isang Meralco customer na kumokonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan, aabot sa halos 3,000 pesos ang bayarin, batay sa rate na 14.83 pesos per kilowatt-hour. Kung bababa ng 5 to 10% ang per kilowatt-hour cost dahil sa system loss reform, tinatayang makakatipid ang isang consumer ng halos 300 pesos kada buwan. Nilinaw naman ni Secretary Garin, hindi mungkahi ni PBBM na tanggalin ang 12% VAT sa kabuuang electricity bill. Aniya, babawasan lang ang VAT sa system loss charge. Una na rin sinabi ni Global Tax Policy Expert Mon Abrea na anumang pagbabawas sa buwis ay dapat mabigyan ng alternatives para sa mawawalang revenues ng pamahalaan. Pag nag-improve yung collection sa VAT, then we can already propose the reduction of the rate, the exemption to some well-deserved sector or expenditures ng ating mga kababayan, lalo na yung sa kuryente. Babala niya, posibleng lumobo ang pangungutang ng gobyerno na sa huli ay mga taxpayer din ang sasalo. Para sa agenda, Ches Ulit, Billionaire News Channel. Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi pa tiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
the more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan, na hindi yun ang tiningnan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung kumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng pribado, hawak ng China. Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na 3. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo. Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito add-on based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto. Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran at ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga. Pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain. Tulad ng inaasahan, no-show si VP Sara sa ika-5 SONA ni PBBM. Isa lang naman daw kasi itong waste of time. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal. Maanghang ang dahilan ni VP Sara kung bakit nga inisnab ang SONA. Ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong pasahin. Ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino Party. Binatikos din ng bise ang mga pangako ng administrasyon laban sa korupsyon, lalo na sa issue ng flood control. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na, may makukulong before Christmas? Tinupad ba? Wala. So bakit pa kayo naniniwala at nanonood ng SONA?
Matindi rin ang pagbatikos ng mga Duterte sa Kamara. Tinuligsa ni Davao City Congressman Paulo Duterte ang pagpapakita ng Pangulo ng simpatya sa kanyang pinsang si former Speaker Martin Romualdez habang patuloy aniyang naghihirap ang milyon-milyong Pilipino. Hindi rin nagpahuli si PPP Party List Representative Harold Duterte. Aniya, aanhin pa ang lambat kung wala ng isda. At sa kabila raw ng mga pangako ng administrasyon, nananatiling pinabayaan ang food security at ang sektor ng mga magsasaka at mangingisda. Ngayong tapos na ang SONA, sa impeachment trial ni VP Sara muli tututok ang publiko at inaasahang mas lalong titindi ang politikal na girian sa mga susunod na araw. Para sa Agenda, Jill Sibandal, BNR News Channel. Tuloy bukas ang Free Duterte Now Rally sa harap ng ICC sa The Hague, Netherlands. Ayon kay VP Sara, lalahukan ito ng mga OFW. Bagamat may pangamba ang bise sa posibleng epekto nito sa paglilitis, di naman daw ito tinutulan ng kanyang ama. Dagdag niya, nasa maayos na kalagayan ang dating Pangulo matapos ang kanilang huling pag-uusap. At matapos ibida ng Pangulo ang kanyang nagawa sa nakalipas na taon sa kanyang talumpati, hinimay naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang mga pagkukulang umano ng administrasyon sa kanyang kontra-SONA. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Hannah. Pinky, kung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na siya ay president not of his family but of the Filipino people, paalala ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, the president is also the president of the opposition. Sa kanyang kontrasona, inalala ni Cayetano ang kanyang mga kapwa-senador na kasalukuyang nakakulong at on the run ngayon. Sabi ni Cayetano, political prisoners umano sina Senador Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada na parehong kinasuhan ng plunder. Iginiit din niya na tumatakas umano si Senator Bato de la Rosa sa gitna ng ICC warrant dahil naniniwala itong hindi siya makakakuha ng makatarungang paglilitis. Isa raw ito sa mga kailangang pag-usapan ng Senado beyond politics and beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay ba ang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Mistulang mga fraternity na nagdarambol na rin daw ang sitwasyon natin ngayon. Inalala niya ang mga panahon niya sa University of the Philippines at ang sitwasyon ng frats doon. Pag may rumble at may brad ka na nagulpe o meron kang gugulpihin, hindi na importante sinong tama at mali. Ang importante, protektahan mo brad mo. Sa ating national discussions, sa impeachment, sa flood control, sa iba't ibang mga issue, ang kampihan natin, masarap man kung mas marami kang kakampi, wala nang sanity. Algorithm. Parang fraternity, kahit mali, kampihan ka na lang. That's a problem, I don't know the solution. Pero bukod sa politika, naglatag din ang minority leader ng tinawag niya mga peligrong kailangang agarang harapin ng bansa. Una na rito ang stunting o pagkabansot ng mga bata. Posible raw umabot sa isa sa bawat 4 na Pilipino ang nanganganib na hindi maabot ang buong physical at mental potential dahil sa kakulangan sa nutrisyon sa first 1,000 days nito. Babala niya kapag naging irreversible ang stunting, hindi na ito kayang bawiin ng scholarship, libreng gamot o iba pang programa paglaki ng bata. Sa edukasyon, Pinky, kinwestiyon ni Cayetano kung tunay na nakukuha ng mga mag-aaral ang 12 taon ng pag-aaral sa ilalim ng K-12. Dahil daw kasi sa siksikang silid-aralan at half-day classes, tinatayang katumbas lang ng 7.5 years ang aktwal na oras ng pag-aaral ng ilang estudyante. Kaya para sa kanya, hindi sapat ang pagbabago ng curriculum, pagdagdag ng gadgets o pagtaas ng sahod ng mga guro kung kulang pa rin ang classrooms at oras ng pagtuturo. Binantayan din ni Cayetano ang lumalaking utang ng bansa. Mula raw sa halos 12.8 trillion noong 2022, umabot na raw ito sa mahigit 18 trillion sa pagtatapos ng 2026. Babala niya lumiliit dahil dito ang fiscal space o kakayahan ng pamahalaang umutang at gumastos kapag may panibagong krisis. Sa agrikultura naman, sinabi ni Cayetano na hindi pa rin nareresolba ng bansa kung paano gagawing modern
productive at kumikitang hanap buhay ang pagsasaka. Binanggit niya ang pagbaba ng ambag ng agrikultura, forestry at fisheries ekonomiya kasabay ng mataas na antas ng kahirapan sa mga magsasaka at mangingisda. Mahalaga raw ang paglaki ng services at industry sectors pero dapat matuto rin ang Pilipinas na maging self-sustaining at gumawa ng sarili nitong pagkain. Punto rin ni Cayetano, may minimum wage ang bansa pero malayo pa ito sa living wage na nakasaad sa konstitusyon. Ang living wage umano ay dapat sapat para sa pagkain, tirahan, edukasyon at pagpapagamot ng isang pamilya. Dahil kulang daw ang magandang trabaho sa Pilipinas, maraming OFW umano ang napipilitang umalis hindi para sa luho, kundi para pag-aralin ang mga anak at matustusan ang pamilya. Kaya hamon niya, ang pamahalaan ay dapat maglatag ng pangmatagalang vision kung kailan darating ang panahong wala na raw Pilipinong mapipilitang mangibang bansa dahil lang daw sa kawalan ng disenteng hanap buhay dito. Pinky, generally ay ipinoint out nitong ni Cayetano na mahalaga yung vision para sa bansa ngayon at sinubukan niya yan ipaliwanag in a way na may father and son narrative yung kanyang kontrasona kanina na sinundan din ng mga punto ng kanyang kapatid na si Senator Pia. Balik sa'yo, Pinky. Hana, alam naman natin di sumipot yung mga Senate minority maliban kay Senator Camille Villar kahapon sa sona ng Pangulo. Meron ba mga majority senators na hindi naman dumalo dito sa kontrasona ni Cayetano? Pinky, kanina nung kontrasona ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, naispatan natin na ilan dun sa mga naunang present na majority senators ay umalis. Kasama dyan sina Senators Bam Aquino, Ping Lacson, Tito Soto. At yung mga natira naman dun sa ating huling monitoring na madyo ay sina Senate President Win Gatchalian, Majority Floor Leader Mig Zubiri, Joel Villanueva, JV Ejercito, at Risa Ontiveros at nagpasalamat nga itong si Senator Robin Padilla na nagstay din itong si Ontiveros doon sa nangyaring kontrasona ng minority. Sa part naman ng minority, nandun yung majority sa kanila, nandyan yung Villar siblings at si Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Pia na nakasunod din na nag-speech ni Senator Alan, Senator Amy Marcos at Senator Loren Legada. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Nakirali ang ilang OFW sa Los Angeles, California para sa kanilang kontrasona. Tila nakalimutan daw kasi sila sa speech ng Pangulo. Yan ang agenda report ni US Correspondent Steve Angeles. But to attain that, we must fight back! About 300 Filipino-American activists ang nagtipon sa labas ng Philippine Consulate sa Los Angeles. Ilang oras matapos ihatid ni PBBM ang kanyang ika-5 State of the Nation address. Para sa mga nagprotesta, issue pa rin ang corruption sa Pilipinas. It's been over a year since the mass outrage and agitation of the ghost flood control projects, and the people really still haven't seen any genuine change to those conditions. And this is after more floods. There's also an earthquake. Dala ang mga signs at puppet effigy, nagprotesta din sila laban sa US Backpack Silica Project na nakaplano para sa New Clark City. This AI and tech would not be used for the improvement of people's lives, but for semiconductors, for data centers, all for U.S. interests. Paghihirap ng mga ating kababayan, ginawa nilang TV drama. Ayon din sa mga protesters, tila nakalimutan banggitin ng Pangulo ang mga OFW. For U.S.-based activists who focus on overseas Filipino workers, they felt that the SONA neglected the plight of OFWs as they face many issues abroad. We see a lot of our people, a lot of Filipino migrants being exploited here in Los Angeles, specifically the wage theft capital of the U.S. A lot of Filipino migrant workers working in all like these different fast food places, groceries, and even caregivers who are exploited and facing many different issues. And in Marcos's State of the Nation address, he didn't address any of those issues that we've
consistently, Migrante USA has been bringing to the attention of different consulates, different Philippine consulates around the country. Iginiit din ng mga demonstrator na ang project tulad ng Pax Silica ay magtutulak lamang sa mga Pilipino na maghanap ng trabaho sa ibang bansa na magiging sani ng patuloy na chain migration at patuloy na ang exploitation ng mga OFW. Para sa Agenda, Steve Angus, Billionario News Channel, Los Angeles. Naawa raw si dating Senate President Coco Pimentel kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang maging bunot sa SONA ni PBBM. Approve naman sa kanya ang pagtutok ng Pangulo sa mga usaping may direktang epekto sa mga Pilipino. Innocent until proven guilty si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang giit ni former Senate President Coco Pimentel kasunod ng SONA ni PBBM. Nabanggit kasi ng Pangulo ang nakaambang kaso laban sa kanyang pinsan na sangkot umano sa flood control scandal. Hindi dahil sa nabanggit siya sa SONA guilty na siya. So kailangan i-prove ng gobyerno ang kaso nila laban sa kanya. Sinabi rin ni Pimentel sa On Point ng Billionario News Channel na nalungkot at naawa siya kay Romualdez. Hindi ba masakit yun? Pinalakpakan ang pagpa-file ng charges laban sa iyo. Pinuri naman ni Pimentel ang anyay detalyadong SONA ni PBBM at kung gugustuhin daw ng Kongreso, kayang matupad agad sa susunod na buwan ang utos niyang alisin na ang systems loss charge sa kuryente. The IPIRA should be comprehensively reviewed. Pero tama siya, if it's a comprehensive review, gagawing excuse yun that nothing will be done. Kasi masyadong malawak yung binuksan natin yung buong batas I-review natin, so ang daming debate pa. Pero sana raw ay nabanggit din ang VAT. The entire system, itong VAT, itong input-output taxation system na marami namang leakages din, I think this should be revisited and reviewed. Pababain na natin yung VAT, percentage ng VAT para dahan-dahan na tayong aalis sa VAT. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, good ending din para kay Pimentel ang paninindigan ni PBBM kontra China. Pero may nakalimutan daw ang Pangulo, lalo't ika-10 anibersaryo ngayong taon ng Arbitral Award ng Pilipinas. Nalimutan niyang pasalamatan si President Noynoy Aquino. Si Pinoy. Tapos, of course, yung mga NGOs. Hindi lang naman yung mga mangingisda, may mga NGOs. Pati, kung maalala ko, Akbayan na party list, di ba? Medyo very active in focusing on this issue. Tila wala ring nakikitang problema si Pimentel sa pag-boycott ng ilang minority senators sa SONA. Ang kanilang kontra-SONA, parte rin daw ng demokrasya. Contractor Jojo Ang nagpiyansa sa kasong graft. At BSP may babala sa mga polisiyang inilatag ni PBBM sa SONA. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA Orense. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Isang araw lang matapos ang SONA, pinasasagot na ng Ombudsman ang pinsan ng Pangulo na si former House Speaker Martin Romualdez sa mga nakaambang kaso laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Ang detalye sa Agenda Report ni Joan Manalo. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya.
Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang Ito ang naging matapang na pahayag ni PBBM sa kanyang ikalimang SONA kahapon, bagay na positibong kinilala ng Office of the Ombudsman. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Assistant Ombudsman Miko Clavano dahil naging malayaan niya ang kanilang tanggapan na ipagpatuloy ang konstitusyonal nitong mandato. At sa malaya rin itong pagsunod sa ebidensya kahit saan man ito humantong at kahit pa madawit ang mga taong malapit sa Pangulo. Kasalukuyang nasa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman si dating House Speaker at ngayon Leyte 1st District Representative Martin Romualdez dahil sa mga nilulutong kaso na plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering. Kaugnay ito sa umano'y isang malawakang sabuatan para makalikom ng tinatayang 56 billion pesos in ill-gotten wealth mula 2022 hanggang 2025. Kaugnay nito ay pinasasagot na ng Ombudsman si Romualdez at ang iba pa nitong correspondents, kabilang sina dating House Appropriations Chair at resigned Congressman Zaldico at abogadong si Jose Raulito Paras. Mayroon silang 15 araw mula sa pagtanggap ng notice para maghain ng counter affidavit at sa oras na maisumite ito ay ihahain na for resolution ang mga reklamo laban sa kanila. Patuloy din anyang maninindigan ng Office of the Ombudsman pabor sa accountability at hindi raw sila magpapasindak sa kahit anong pananakot o pabor habang sinusundan ang ebidensya at batas. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Nasa Office of the Ombudsman na raw ang mga resibo sa mga umano'y maanomaliang proyekto sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, patong-patong na kaso ang posibleng harapin ng mga sangkot dito. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe. Isinamiti na ni Senator Panfilo Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap niyang ebidensya kaugnay ng mga umano'y questionabling infra projects sa Taguig City. Sa kanyang post sa X, sinabi niyang ang mga ebidensyang nakalap ay mula sa mga government website at ilan sa mga pinagkakatiwalaan niyang source. Nasisipat daw niya ang mga posibleng kaso ng plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA No. 3019. Welcome naman para kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang hakbang na ginawa ni Senator Lacson. Ang ikinagulat lang daw niya ay nang ikumpara ang Taguig sa nangyari sa Bulacan. I welcome that because in the same manner that I tell everyone that kailangan ng accountability, same din naman. Ang sabi ko lang naman, sa tamang venue, tamang panahon. Honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance for wala pa naman 20 years, no? 2010 till now and ako 1998 till now bilang congressman. Pagtitiyak ni Cayetano, hindi siya papaapekto sa hakbang ni Lacson dahil kailangang tumutok sa trabaho at isa rito ang pagiging senator judge sa impeachment trial ni VP Sara. Umaasa siya na lalabas din ang katotohanan sa dulo kaugnay ng mga akusasyon sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel. Samantala, iginagalang daw ni Senador Erwin Tulfo ang desisyon ni Senador Lacson na idiretso na sa ombudsman ang mga ebidensya sa mga umano'y maanomaliang proyekto sa Taguig. Ang panawagan ngayon ng chairman ng Blue Ribbon Committee, isumite sa Senado ang iba pang resibo sa mga questionableng proyekto ng gobyerno. Hindi rin daw siya makikialam sa investigasyon ng ombudsman sa kasong isinusulong ni Lacson. Selecting siguro, baka nagmamadali siya kaya gusto niyang diretsuhin na po sa ombudsman. Pero ito pakiusap ko, kung meron po kayo nalalaman na government officials po nasabit po, not only sa flood control, pati mga infrastructure projects po, mga government agencies, pwede ho ninyo i-report po sa amin and we're open. Pero tuloy-tuloy po, kung meron pong may mga other officials pa po nasabit po dyan, willing po kami at imbestigahan ho natin. Nagpiyansa ng 90,000 pesos sa Sandigan Bayan si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang para sa kanyang kasong graft. Voluntaryo siyang sumuko matapos kasuhan ng ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Nagkaroon umano ng conflict of interest nang mai-award sa kumpanyang pagmamay-ari niya ang halos 6 na milyong pisong kontrata ng gobyerno.
Itinuring ng korte na paglabag sa konstitusyon ang transaksyon. Humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division sina Senador Dante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa para sa preliminary conference sa kasong plunder. Kaugnayan ang pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million peso campaign donations na hindi niya idineklara sa kanyang SALN at SOSE. Git ng senador, pamumulitika lang ang kaso at isinabay ang pagpapakulong sa kanila sa kasagsagan ng impeachment trial ni VP Sara. Nalulungkot ako sapagkat hindi lang ako nakakulong. Ang nakakulong dito ang taong bayan. Ano nakakulong dito? Yung kanilang hinahanap na katotohanan na ngayon ay hindi naisipin na ngayon nakakubli ang lahat ng mga taong may kagagawa din ko. Ayon din kay Marcoleta, naghain na siya ng manifestation sa Senado para pahintulutan sila ni Senador Jinggoy Estrada na makilahok sa paglilitis sa pangalawang Pangulo. Pinag-iingat ng MMDA ang mga motorista laban sa bagong modus na tinatawag na NCAP text scam. May babala na rin ang ahensya sa mga nasa likod nito. Ang detalye sa agenda report ni Micah Razon. Parami ang mga nabibiktima ng bagong scam na ginagamit ng NCAP ng MMDA para mangalimbat ng pera. Isa sa mga nabiktima si Ram, aminado siyang may violation siya, kaya nang makatanggap ng text message, natuwa siya sa inakalang convenience na dala nito. So pumunta ko sa website, everything looks legit naman. Tama yung details ko, tama yung amount na babayaran ko kasi same lang din naman sa ticket na nakuha ko. So, yun, binayaran ko siya. Pagkabayad online, doon niya lang na-realize na nabudol na siya. Nung nag-confirm ng payment ko, iba na yung amount. Sabi ko, ba't ganito kalaki yung amount? Kasi ang nakita ko yung website ng Totoong May Huli is myhulika.com.gov ata. Eto walang .gov. So doon ko na biktima ako. Ikinalungkot ni MMDA General Manager Nicolas Torre na nagagamit ng NCAP sa ganitong klase ng panduloko, kaya payo niya sa mga motorista. Subukan nyo muna, maglagay kayo muna ng peke na plate number at peke na cellphone number. At pag binigyan pa rin kayo ng violation at hiningi na ang credit card number nyo, ay ibig sabihin talaga namang wala ka kwenta-kwenta at peke at phishing site ang inyong nakuha. Irerekomenda rin daw ni Torre na i-deactivate na ang MMDA portal para hindi na magamit pa sa panloloko. Pumunta na lang kayo sa eGov, mag-download na lang ng eGov app at pagkatapos doon nyo hanapin ang MMDA. Doon kayo mag-transact ng inyong kung anumang mga transaksyon. Babala naman ni Torre sa mga scammer. Sooner or later, magkikita-kita rin tayo sa finish line dyan. Tumigil-tigil na sila at mag-iimbestiga kami dyan at may makukuha at may makukuha dyan. Ayon din kay Torre, hindi dahilan ng kumakalat na scam para ihinto ang NCAP. Hindi naman daw ito ang problema, kundi ang mga nananamantala rito. Para sa agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel. Maaari raw magdulot ng mas mataas na presyo ng bilihin ang ilang ipinangako ni PBBM sa kanyang ikalimang SONA. Dagdag pa raw dito ang patuloy na sumisirit na presyo ng langis at paghina ng piso. Narito ang agenda report ni Che Sulit. Posibleng magpataas ng inflation ang mga pulisiyang inilatag ni PBBM sa kanyang State of the Nation address ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasama riyan ang pagpapalawig ng tax exemption sa mga kumikita ng hindi lalagpas ng 350,000 pesos kada taon. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., masinsinang pag-aaral ang kanilang gagawin para sukatin ang epekto ng mga isinusulong na reforma. Hindi pa rin kasi humuhupa ang tensyon sa gitnang silangan, kaya patuloy na sumisirit ang presyo ng langis at iba pang serbisyo at bilihin. Pangamba ni Remolona, posibleng mararamdaman ang inflationary pressure sa ekonomiya sa 2027 at potentially magkakaroon ng spillover effects hanggang 2028. Lahat yung sinasaksak na namin sa mga model namin. But the usual, the price of rice goes up or the price of oil goes up.
those things in themselves, you can just stick them into the models. But the associated uncertainty, the associated effect on confidence, kailangan pa namin ayusin yan. Bilang tugon sa posibleng pagtaas ng inflation, sinabi ni Remolona, posibleng ipatupad ng Monetary Policy Board ang 50 basis point na rate hike. Dagdag niya, may maliit ding posibilidad na maging agresibo ang tightening measures ng BSP pagdating sa monetary policy. Isa ring banta sa inflation ang pagsadsad ng piso. Ayon kay Remolona, bumagsak sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar noong nakaraang linggo. Ayon sa BSP chief, posibleng tumaas ang bilihin sa mga inaangkat na produkto, kabilang ang langis at iba pang imported commodities. Pero hindi naman daw isolated ang case ng peso depreciation. Anya, malakas din ang dolyar kontra sa iba pang major currency tulad ng euro at British pound. When it's a strong dollar, we limit intervention to just to maintain orderly markets. Because if we intervene against a strong dollar, we're just helping the rest of the world get their dollars. Binibigyan natin sila ng dollars. So wala tayong laban sa ganun. Uubusin lang natin yung dollars natin. Sa kabila ng mga panganib na ito, kampante pa rin ang BSP sa recovery ng ekonomiya sa second half ng taon. Matatanda ang bumaga sa 2.8% ang economic growth sa first quarter ng 2026. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Target ng gobyerno na sa 2040, kalahating porsyento ng mga sasakyan sa bansa ay electric na. Achievable ito ayon sa isang auto group pero may mga kondisyon. Ang detalye sa agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Yan ang isa sa mga pronouncement ni PBBM sa kanyang 5th SONA kahapon. Masaya ang Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines sa pagkakasama ng auto sector sa talumpati ng Pangulo. At ayon sa presidente ng auto group na si Jing Atienza, achievable ang target ng gobyerno. Pero may certain conditions gaya ng pagpasok ng mga ito sa bansa ng walang taripa through EO12. We do hope that government will consider extending this beyond 2028. So such extension of zero tariffs for importation of electric vehicles plus programs like EVs will help country achieve the 50% by 2040 target. Ayon kay Atienza, may mga discussion na sa Electric Vehicle Incentive Strategy o EVIS program ng gobyerno para sa assembly ng electric cars sa bansa. Sa oras na maimplementa raw ito, mas magiging viable ang local vehicle production. Gayon din ang revival ng race program para naman sa ICE vehicles. Sa mga nakaraang taon, halos 0% daw ang bilang ng EV sa Pilipinas. Last year, it went up to, because of the EO12, it went up to around 10%. But happy to say that this year, it has gone up to around over 25% as of June. So meaning from 0 to 10% last year, 25%. So this is a good trajectory. Patuloy daw ang magiging collaboration ng gobyerno at private sector para mapalakas palalo ang auto industry na isa sa mga economic driver ng bansa. Kasunod ng market drop noong huling bahagi ng 2025, may signs of recovery na ang local car industry noong May at June. Higit pa raw yan sa inaasahan ng Campi, kaya naman mas kumpiyansa sila sa magiging takbo ng sektor ngayong second SEM. Para sa agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Vlogger na si Sas Rogando Sasot nagsorry kay NBI Director Melvin Matibag dahil sa fake news. At it's showtime, sinampulan ng MTRCB kaugnay sa mga reklamo kay Vice Ganda. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Sinisilip na ng NBI ang posibleng koneksyon ng pagsabog malapit sa main entrance ng DOJ at ng IED na narecover malapit sa Senado bago ang SONA ni PBBM. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sinusuri na nila ang mga nakalap na ebidensya at binabacktrack ang mga CCTV footage. We can only somehow second guess na this is somehow connected to the state of the nation of the president. So those are all subject of investigation. Those are all theories that we yet to validate. Magkahiwalay na nangyari ang mga insidente kahapon. Una nang sinabi ni DOJ o ng DOJ na under control na ang sitwasyon habang hinigpitan naman ang seguridad sa Senado. Nasaksihan daw kahapon ang pinakamalaking mass arrest sa kasaysayan ng SONA ayon sa grupong Bayan. Pinalaya na ang ilan sa mga dinampot, pero meron pa rin daw makakasuhan. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Kinondena ng bagong alyansang makabayan ng pag-aresto sa 51 individuals sa kalagitnaan ng kanilang protesta kasabay ng SONA ng Pangulo kahapon sa Commonwealth Avenue. 51 people. No? Ngayon lang po ako nakakita ng ganyang klase ng mass arrest sa isang SONA rally. Sa tagal-tagal na sumasama ako sa mga pagkilos sa SONA, ngayon lang yan nangyari. Paliwanag ng QCPD, lumabag sa ordinansa laban sa vandalism ang mga inaresto. Tinutukoy nila ang tinatawag na protest art ng mga aktivista sa pader ng Meralco Substation sa Quezon City. May city ordinance po tayo na bawal ang vandalism sa mga public and private na properties and malicious mischief din po sa paninira po nila ng mga gamit. Ayon sa QCPD, napalaya na ang nasa 30 o karamihan sa mga arestadong individual. Siyam na lang daw ang nakadetene at posibleng sampahan ng reklamo matapos makitaan ng sapat na ebidensya. Pinaghahanap na rin ang release ng nanuntok umano ng pulis habang nagaganap ang mga pag-aresto. Dagdag ni Police Major Jennifer Ganaban mula sa Vandals United ang karamihan sa mga hinuli ng pulis. Sa pahayag naman ng grupo sa kanilang Facebook page, sinabi nito na hindi dapat kabataan ang hinuhuli, kundi ang mga korap o mga kumpanyang may pagkukulang umano sa serbisyo. Actually, hindi nga po kasali sa permit itong mga grupo na to. Kasi yung may binigyan po ng permit is maayos naman po sila, nasa tamang lugar din po sila kasi meron silang approved area. Ito pong mga grupo na to na nahuli, hindi sila kasama. Nandun lang sila, mga sasabi natin na para manggulo. They are members of different collectives or groups, no? May mga Vandals United, may iba-ibang mga grupo sila, and they are participants of the bayan-led protest during the SONA. Kaya kung may problema man, no, sa mga kaganapan, hindi dapat ang ginawa ng kapulisan, kausapin kami. Sa halip na violently mga aresto ng mga participants during the rally. Ayon sa bayan, kung may naging paglabag man, dapat daw ay multahan na lang ang mga individual at hindi na inaresto. Ang dahilan lang na nakikita nila para takutin umano ang mga nagpoprotesta. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Di raw totoo ang iniulat ni PBBM sa kanyang SONA na wala ng pamumulitika para sa libreng gamot at tulong pang-ospital. Dismayado rin ang mga health workers sa mga inilatag na plano ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit. Ilapit sa tao ang mga serbisyong pangkalusugan sa mas abot kayang halaga. Ito naging sentro ng mensahe ni PBBM para sa health sector sa kanyang ikalimang SONA. Ilan sa mga iniulat ng Pangulo ay ang mahigit 2,000 gamot na tinanggalan na ng VAT para maging mas mura. Mahigit 2 milyong pasyente na rin daw ang nakinabang sa zero balance billing sa mga DOH at GOCC Hospital. Binigyang pansin din ang pagpapalawak ng mga benepisyo ng PhilHealth at ang mas pinalawak na medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP program hindi na raw magagamit ng mga politiko. Online at kasama sa ating eGov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila.
o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Pero para kay Health Reform Advocate Tony Liachon, dapat tuluyan ng i-abolish ang MAIFIP dahil ito raw ay unconstitutional. With due respect to the President, hindi po totoo, Mr. President. Kasi nasa ospital ako on a day-to-day basis, whether public or private, nangangailangan po ng guarantee letter. Ang una po niyan, hihingi ng abstract, then hihingi ng medical certificate, tapos hihingi ng guarantee letter, tapos pupunta po sa Department of Health, tapos pupunta ka sa Kongreso. Maayos naman ang SONA ng Pangulo para sa Philippine Medical Association, pero sana raw ay pinansin din ang mga benepisyo at karapatan ng mga health worker. We really hope that he will give importance to the welfare and well-being of the Filipino doctors who are the indispensable partners in the delivery of the universal health care. Ganon din ang reaksyon ng United Private Hospital Unions of the Philippines. Nasaan daw ang para sa kanila sa speech ng Pangulo? Mababa ang sahod at hindi makatarungan ang labor conditions ng health workers kahit pa nasa private hospital sila. Matagal na ring tapos ang pandemya pero hindi pa umano na ibibigay sa maraming health workers ang nakalaang Health Emergency Allowance o HEA. Humihiling ang dalawang medical associations na personal na makausap ang Pangulo para maihayag ang kanilang totoong sitwasyon at marinig mismo kay PBBM ang tugon sa matagal na nilang mga hinaing. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. After receiving multiple complaints, sinampulan na ng MTRCB ang It's Showtime. Pinatawag ng ahensya ang producers ng noontime show kaugnay sa alleged inappropriate actions and racist remarks made by Vice Ganda sa episode noong July 24. Pinangalanan ding respondent sa sama ng GMA Network at ABS-CBN Corporation. Vice Ganda has apologized for the jokes at sinabing they will do better pero gusto pa rin daw malaman ng MTRCB kung tumupad ang programa sa provisions ng Presidential Decree No. 1986. Base kasi sa Section 3, ipinagbabawal ang pagpapalabas ng TV programs na contrary to law, good customs, public order, public morals, or are otherwise objectionable. The respondents were ordered to appear in a hearing tomorrow at 10:30 a.m. The daughter of Tom Cruise and Katie Holmes officially cuts ties with her superstar dad. Base sa voter registration records in Pennsylvania, dinrop na ni Suri ang apelido ni Tom from her name. Ang registered surname niya ay Noel, which is her mom's middle name. Tom and Katie welcomed their only child back in April 2006 before getting married 7 months later on. Naghiwalay sila noong 2012 and since then, the actress has essentially raised Suri by herself. 15 years after marrying sa French capital, balik Paris na designer Stephanie Kinle and husband Christian Gonzalez. This time, kasama na ang tatlo nilang anak. Naging extra sentimental pa ang trip as they recreated their wedding photos and revisited the places that played a special part sa kanilang kasal. Kabilang dito ang Seine River, Eiffel Tower at Basilica of St. Clotilde. Bumisita rin sila sa renowned fine dining restaurant na Apicios. Wildfires sa ilang bahagi ng Europa, posible raw abutin ng buwan. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Nanindigan ng AFP na hindi ito yuyuko sa pangharas ng China sa West Philippine Sea, lalo na matapos ang SONA ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Leib Cabagani. Klaro para sa AFP ang utos ng Pangulo pagdating sa pagtatanggol ng ating soberanya sa West Philippine Sea. Dito po, ni-recognize din niya yung sakripisyo ng ating mga kasundaluhan, no? Yung ating mga sailors and marines in the area, and of course, the Philippine Coast Guard, and higit sa lahat po, no? Yung ating din po mga manginista, no? Yung mga fisher folks to provide clear strategic guidance for our nation. For the Armed Forces of the Philippines, these are major, more than policy statements
No, they reinforce our mission that we carry out every day. At sa kabila ng mga pambubuli ng China, mananatiling mataas ang moral ng mga tropang Pinoy. Our mission has not changed and it will not change. We will continue to stand watch over our seas. We will support our fellow Filipinos who depend on the seas for their livelihood. Patuloy din daw ang pakikipagtulungan ng AFP sa mga kaalyado para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel. Posible raw na maramdaman na next year ang tax exemption sa mga kumikita ng di lagpas sa 350,000 pesos taon-taon. Pero sa panukalang ito, ano nga ba ang masasakripisyo? Alamin sa Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes. Sa kanyang ikalimang SONA, may pangakong binitawan si PBBM para sa middle class earners. Palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Wala nang buwis kung ang sahod mo ay pumapatak lang ng nasa 29,000 pesos kada buwan. Pero ang pangakong ito, nasa kamay pa ng Kongreso kung matutupad. Sa kasalukuyan, tanging ang mga sumasahod lamang ng 250,000 pesos kada taon ang walang binabayarang buwis. At ayon kay House Committee on Ways and Means Chair Miro Kimbo na silang unang hawak ng panukala, posibleng maipatupad ang batas sa unang araw pa ng 2027. Simple lang naman eh. Yung tao, either yung pera na yon ay ibabayad mong buwis sa gobyerno, pagdating sa gobyerno, gagastusin ito ng gobyerno either in the form of infrastructure o nagdesisyon ng presidente, wag na lang natin kolektahin, ibigay na natin sa kanila para ang taong bayan na magdidesisyon kung paano nila gagastusin ito. Nangako rin ang Pangulo na i-exempt ang small enterprises sa minimum corporate income tax na posible ring maramdaman pa sa susunod na taon. Aminado si Representative Kimbo na abot sa 50 billion pesos ang malulugi ng gobyerno. Pero may solusyon naman na daw. Kabilang sa tatalakayin ng mga mambabatas ay ang posibleng pagtaas sa buwis ng vape at tobacco products, sugar sweetened beverages at plastic. Subalit para sa Makabayan Bloc, kapos ang mga inilatag na reforma. Malayo pa ang tatahakin ng kumpletong sahod na ipinangako ng Pangulo sa kanyang SONA. Maraming balitaktakan at talakayan pa ang dadaanan nito sa Kamara at Senado. Subalit mahalagang mabantayan na ang mga pinangako ay hindi mananatiling salita lang kundi magkakaroon ng katuparan. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel. Tutol ang isang grupo sa isinusulong ng Pangulo na paggamit ng nuclear power para ibaba ang presyo ng kuryente sa bansa. Meron ding hindi bilib sa kanyang utos na alisin na ang system loss charge sa kuryente. Narito ang Agenda Report ng ating kasamang si Corina Sanchez Rojas. Hindi kailangan ng nuclear power ng Pilipinas. Ayon yan kay Power for People convener Jerry Arances. Sa programang Memo ng Billionaire News Channel, iginit ni Arances na may makukuhang sapat na kuryente mula sa mga renewable energy sources. Examples of renewable energy, solar? Hindi tayo dependent sa isang source lang. Merong hydro, may geothermal, may wind, may solar, at iba pa. So, hindi talaga kailangan. And the Department of Energy mismo na data says that there is around 1,200 gigawatts ng potential ng mix. Imaginein mo, 1,200 gigawatts. Ang capacity lang ng bansa ngayon to produce electricity is around 30 gigawatts. So, how many times yung potential ng renewable energy na hindi ka na kailangang mag-angkat? Hinala ni Arances, mga negosyante lang ang makikinabang sa pagpapatayo ng mga nuclear power plant.
ang nag-iisang nuclear power plant ng bansa sa Bataan, 200 bilyong piso ang ginastos ng gobyerno sa pagpapatayo nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero nakatenga lang ngayon dahil sa pangambang hindi ito ligtas. Bakit ka pipili ng isang source na, one, aangkatin mo, pangalawa, most likely, mangungutang, pangatlo, anong gagawin mo doon sa nuclear waste? In perpetuity yun. Sino ang gagastos para doon? Sino Ibig sabihin, makikinabang? Pinalakpakan ng marami ang anunsyo ni PBBM na alisin na ang systems loss charges ng Meralco. Pero para kay Bayan Chairperson Teddy Casino, mas mahalaga ang panawagan ng Pangulo na repasuhin ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. I think ang nagmarka yung kuryente. Kasi yun, Yes. sikmura yun eh. Pero kita nyo, napaka-token. Yung systems loss, of course, ilang taon na ba ang EPIRA? 2001. 26 years. Oo. 25, oo. Silver Yung EPIRA anniversary. is, of course, issue naman natin palagi yan. Alisin na yung systems loss, dapat hindi na binabat yan. But that's one of the One of several. small items na problema ng EPIRA. Hindi rin bumilib si Casino sa sinabi ni PBBM na makakasuhan ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Tanong ni Casino, bakit si Romualdez lang? Samantalang maraming opisyal sa ehekutibo ang dawit sa flood control scandal. Si Speaker Romualdez has always been the punching bag of the anti-corruption advocates. Kasi, kumbaga, ang katakatanga nga umabot na yung 1 taon yung mahiya ka naman. Ang hindi ko narinig, bakit hindi niya pakasuhan yung mga cabinet members niyang involved? Secretary Bonoan, Secretary Pangandaman, Undersecretary Olaivar, Undersecretary Bersamin. These were the key players also sa executive branch. Para sa agenda, Corina Sanchez Rojas, Bilyonaryo News Channel. Sa kabila ng init sa politika, bumisita si PBBM sa baluarte ng mga Duterte sa Davao City. Pagkatapos ng kanyang SONA, tumulak ang Pangulo para inspeksyonin ang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program sa Mintal, Davao City. Sa ngayon, tapos na ang 26,000 housing units sa target na 72,000. Bago ito, bumisita rin ang Pangulo sa Davao de Oro Provincial Hospital, Monte Vista at nag-abot ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda sa Davao del Norte. Looks like we won't be seeing Pamela Anderson sa upcoming Baywatch reboot. Reboot stars Brooks Nader, Shay Mitchell, and Stephen Amell and is slated to premiere in January. Dating rumors confirmed. Spotted together na naman sina Olivia Rodrigo and Wall Street banker Julian Cronenbergs. This time, sweet na sweet ang dalawa in New York, with Julian even kissing the Phil-Am Grammy-winning artist. The man works at private equity firm HG Capital at dating banking analyst sa Goldman Sachs. Olivia was previously linked to British actor Louis Partridge before breaking up rumors surfaced last year. Sinoff launch na rin ni Ariana Grande ang rekindled romance nila ni Ricky Alvarez. Ariana posted a clip of herself clinking olives with her former backup dancer. Part ito ng Instagram carousel with the caption, "Petal season continued." Ariana and Ricky dated from 2015 to 2016, but they have recently been spotted together following Ariana's breakup with Wicked co-star Ethan Slater. Vlogger sasasot dinilit ang fake news na post tungkol kay NBI Director Melvin Matibag. At soccer superstar Cristiano Ronaldo sasabak sa acting. Susunod yan sa agenda.
The day moves fast. Started with the stories that matter. Before the markets react, before the headlines shape the conversation. Get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story, and every story deserves context. Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Billionario News Channel. Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate naman ang northbound lane. Kapapasok lang na balita, ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang petisyon ni Senator Jinggoy Estrada na makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay sa flood control scandal. Ayon sa anti-graft court, premature at walang legal basis ang hiling ng senador. Nakatanggap umano ng 573 million pesos na kickback mula sa mga proyekto si Estrada na nakakulong ngayon sa New Quezon City Jail sa Payatas. Muling pumalag si NBI Director Melvin Matibag sa mga nagsasabing mayroon siya umanong mansion sa California, USA. Nagsorry na rin ang isang DDS vlogger na nag-ungkat sa issue. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe. Humihingi na ng apology kay NBI Director Atty. Melvin Matibag ang kilalang vlogger at Duterte supporter na si Sasa Hogado Sasot. Kaugnay ito sa kanyang social media post noong July 22 na deleted na rin ngayon. Sa nasabing post kasi, direktang iniugnay ni Sasot sa NBI Director ang isang mansyon sa Baldwin Place, Stevenson Ranch sa Los Angeles County, California na nakapangalan sa isang Melvin Matibag at isang Ana Marie Matibag. Sa isinagawa raw niyang cross-verification sa iba pang public record sa US, sinabi niyang ang mga nakapangalan sa nasabing property ay hindi ang mag-asawang NBI Director Matibag at Laguna 1st District Representative Ann Matibag. Aminado si Sasot, nakapangalan lang ng dalawang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ang nakalagay na pangalan ng mga tunay na may-ari ng mansyon. Paliwanag pa ni Sasot, ang Matibag na may-ari ng mansyon ay may middle name na Binhoso, gayong ang NBI Director, Alvarez ang middle name. Napagtanto rin daw niya na ang totoong pangalan ng misis ng NBI Director ay Ann Lourdes Matibag, malayo sa totoong may-ari na nagngangalang Ana Marie Laman Matibag. Una nang inalmahan ng NBI Chief ang pilit na pagkukonekta sa kanya sa nasabing property sa Amerika na tila bahagi raw ng mga hakbang para sirain ang kanyang kredibilidad bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Sumalang bilang testigo ng prosekusyon si Matibag para sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa Vice o ang umano'y pagbabanta niya sa first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na naming hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security. Dati nang itinanggi ni Matibag na wala siyang ari-arian sa nasabing lugar at lahat naman na niya ay nakadeklara sa kanyang SALN maging ng kanyang may bahay. Lumang issue at fake news kung tawagin ng NBI Director ang paratang. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Billionario News Channel. Posible raw abutin ng buwan bago maapula ang wildfires na lumalamon sa ilang bahagi ng Europa. Sa France, nasa 220,000 na ang inilikas, kabilang ang mga turista dahil sa malalaking sunog. Unprecedented kung tawagin ni French President Emmanuel Macron ang mga wildfire. The situation we are dealing with today is the most severe we have ever recorded, the toughest since the Second World War. More than 160,000 hectares have already burned, and the season is far from over. Sa Spain, out of control pa rin ang wildfire sa Castellon region. Halos 9,000 hectares na ang natupok, habang nasa 16,000 na residente na ang lumikas. Sanhi ng mga sunog ang heat wave na inaasahang magpapatuloy ngayong linggo. Isang buhawi ang nanalasa sa Wisconsin, USA. Kita sa drone video ang mga gusaling nasira, mga nagtumbahang puno at mga tumaob na sasakyan. Sa Menasha City, libo-libo ang wala pa ring kuryente. Nagdeklara na ang local officials ng state of disaster.
At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident, meteorologist Benison Estereja. Benison. Pinky, isang low-pressure area ang nabuo ngayong hapon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan po ang LPA sa layong 310 kilometers silangan ng Borongan, Eastern Samar. Sa susunod na 2 araw, kikilos ang low-pressure area pahilagang kanluran sa may Philippine Sea at posibleng tumama dito sa may Northern Samar, Bicol Region at Quezon Province. Ayon sa Pag-asa, hindi po nakikitang magiging bagyo ang LPA, subalit magdadala ito ng pag-ulan sa maraming lugar sa bansa hanggang sa katapusan ng Hulyo. Sa weather forecast ng Pag-asa bukas, July 29, araw ng Miyerkules, sa Luzon ihanda na po ang inyong payong o kapote dahil bago pa man sumikat ang araw, may aasahan ng moderate to heavy na ulan dahil sa LPA dito po sa may Aurora, Quezon at Bicol Region. Habang may light rains naman sa umaga dito sa may Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, gayon din sa Metro Manila, pababa ng Rizal, Laguna, Marinduque at Romblon. Mula naman tanghali hanggang hapon, madaragdagan pa ang mga uulaning lugar dito po sa may Cagayan Valley, gayon din sa Benguet, La Union, halos buong Central Luzon, Metro Manila down to almost the entire Southern Luzon. At posible rin po ang thunderstorms. Kaya ka-weather, mag-ingat na rin sa banta ng flash floods at pagguho ng lupa. Sa Visayas at Mindanao, mula umaga hanggang gabi, may aasahan pong light to moderate rains sa may Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Negros Island at Caraga Region. Dahil po yan sa LPA, kaya wag din kalimutang magbaon ng payong. Sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, bukas asahan ng maaraw at mainit na panahon mula umaga hanggang early afternoon. Habang simula alas 3 ng hapon, dadalas na po ang pagkulimlim at mga pulupulong ulan, lalo na sa may Panay Island, Northern Mindanao at Soc Sargent. Kaya ka-weather, mag-ingat din po sa posibleng flash floods at pag-apaw ng ilog. At yan muna napapanong balita ngayong Martes. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon. Sentro rin ang agrikultura sa mga tinalakay ni PBBM sa kanyang ika-5 SONA. Pero ano nga ba ang mga nagawa at mga kinakaharap na hamon ng sektor? Alamin sa agenda report ni Charles Chu. Mili at sa mga magsasaka at mangingisda. Sa kakatapos lang na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, nabanggit niya ang accomplishments at plano sa sektor ng agrikultura. Ang mga ito, detalyadong ibinahagi rin sa akin ni Secretary Kiko Tiu Laurel kasama ng iba pa nilang nagawa sa Department of Agriculture mula nang siya ay maupo bilang kalihim. Well, marami-rami ng konti. Like yung livestock natin, yung structure niya, hindi na siya staff agency, naging line agency na eh. Yung pagbabago ng batas sa rice tarification law, pag napasa yun, achievement din yun. Yung pag-unlock ng coconut levy funds, yung 100 million trees to be planted na coconut natin for yung food hub, pag matapos yung food hub. I think that's one of the pinakamalaking impact sa ating farmers, the deep water ports, yung cold storage networks na dinagawa namin ngayon, kami lang makagawa nun. Ilang dekadang pinamumunuan ni Secretary Kiko ang Frabel Group na kinailangan niyang iiwan para tugunan ang tawag ng gobyerno. Definitely, mas nakakapagod ito. Ang lawak ng hawak ng agriculture sector. With this reset, I guess this fuel crisis, the war, how does that affect your plans and how do we kind of cope for the challenges ahead? Well, definitely it screws up all our plans. No? Nakaset na kami, trying to target something more production this year. But of course, may El Nino parating. But even with El Nino, I think we'll be okay. But then nobody predicted this increase in fuel, no? Which really hurts the fertilizer prices also. Maraming challenges. But the beauty is there's a solution for everything. Ayon kay Secretary Kiko, ang mga prinsipyong natutunan niya sa kanilang negosyo ang daladala niya ngayon sa pamamahala ng Department of Agriculture. You have to have your ear on the ground there. In any situation, no? Whether you're in business or in government, you have to listen to the people, you have to listen to your peers, you have to listen to your stakeholders before you make the decision. Kung hindi, magkakamali ka. Pero para kay Secretary Kiko, isang bagay lang ang may tuturing niyang sukatan ng tagumpay ng kanyang serbisyo sa gobyerno. Bottom line, ang pangarap ko at wish ko is masabi ng farmer na umangat ang aming buhay. Fisher folk, napaaral ko yung aking anak at kumikita ko.
For Secretary Kiko Tiulaurel, leadership has taken so many forms. Bilang businessman, pinalawak niya ang kanilang negosyo para makapagbukas ng maraming oportunidad. Bilang isang public servant naman, pangunahing responsibilidad para sa kanya ang may kinalaman sa pagkain ng mga Pilipino at pag-angat ng buhay ng mga nasa likod nito. And perhaps that's what defines him most. Hindi ang mga titulo o tagumpay, but the impact that he hopes to leave behind. Para sa Agenda, Charles Tew, Billionario News Channel. After a disappointing World Cup, may bagong career move na si Cristiano Ronaldo. Multiple reports say the Portuguese superstar will make his acting debut on a new series about soccer. Hindi lang siya bibida, executive producer pa raw siya. Kasama umano ang ilan pang high-profile athletes sa project, which is already in production sa London. Earlier this month, in-announce ni Ronaldo ang kanyang retirement after Portugal lost to Spain in the round of 16 sa World Cup. 3 actors urged the British government to intervene sa takeover ng Paramount sa Warner Brothers Discovery. Benedict Cumberbatch, Alan Cumming, and Benedict Wong made their call through an opinion article published by The Guardian. Anila, the merger would harm the British public by concentrating ownership of film, TV, and news outlets under one single company. Pero confident ang Paramount that the deal does not pose any media plurality issues in the UK. Grateful din daw sila sa continued constructive engagement with all interested government bodies. Kasalukuyang nakapause ang $110 billion merger after a dozen US states filed a lawsuit. Kinilig na naman ang Winry Nation. Trending ang pinost na video ni Senator Kiko Pangilinan showing Senator Risa Ontiveros and SP Win Gatchalian during Monday's sauna. Kita sa clip ang pag-ship ni Pangilinan sa dalawang lawmakers. Spotted naman sina Ontiveros at Gatchalian na nakangiti at tumatawa. Ikinatuwa ng fans ang video with some netizens even calling Pangilinan Ninong. Nirepost din mismo ito ni Gatchalian sa kanyang X account. Ayan. Siyempre, mas nauna na ang netizens pagdating sa love team. Gumanon kasi siya. Sen Risa and Senate President Win. Gumanon si Sen Kiko. Pati si Senator Alan Peter Cayetano sa kontrasona, humirit din. Oo. Love Kailan wins. daw siya magse-settle down. Ang sabi nga ni Pinky, love wins. Sabi natin, love wins. Alright, so meron pa ba tayong hangover sa sauna? Ano ba? Dahil impeachment trial na ulit bukas. Tama. Oo. Tomorrow's the impeachment trial continuation. Oo naman, kasi talaga nag-break muna sila. Monday was the sauna. Tuesday, wala muna. Wednesday, remember, umaga na siya ha? Umaga na ba bukas? 10 to 3 p.m. na, no? Kasi meron na po silang session sa hapon. And then the week after that, it's gonna be Monday, Tuesday, and Wednesday, 10 a.m. to 3 p.m. Ano ba mangyayari bukas? Bukas simulan ng tatalakayin ang confidential funds naman. Oo. Yung alleged misuse ng confidential funds. So inaasahan natin na, yung mga former branch managers ng Land Bank, nasa pina sila tungkol dyan. That's right. Dito na ba sisipot si Mary Grace Piatos? Supposedly, sa article diba? na to, no? Oo, tama ka. Dito yung mga sinasabi nilang mga pangalan na hindi naman daw nahahanap sa official records ng gobyerno. Wala silang nakita mga, hindi lang Mary Grace Piatos, iba pa mga pangalan. Nahintay natin syempre kung anong paliwanag ng kampo ng Vice President dito. Pero hindi pa sila magpapaliwanag dahil it's still the turn of the prosecution. Pero tandaan natin also this witness, they may present Ramil Madriaga dito sa confidential funds because it was this Ramil Madriaga who said that money was distributed rather in 24 hours and not 10 days as earlier thought of. At sasailalim siya sa cross-examination. Sigurado matindi yan. Sabi ni Attorney Panelo, it will be their funeral kapag pinresent daw si Ramil Madriaga. Oh gosh. So ano ba? Prepare na ba ako ng black suit? Tingnan natin. Let's see what will happen tomorrow sa pagpapatuloy ng Day 10 ng impeachment trial of the Vice President. At iyan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. Ako naman si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph. At ako si Pinky Webb. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.